Gusto ko na makita yung mga ngiti nyo. Ngiti naman kayo. Yan. God is good! All the time! Yan. Talagang napakabuti na ating Diyos. Amen? Ang gagawin sa kinanta kanina, ang faithful Lord ay hindi nagmamali magpagkakas. Hindi natatapos. Amen? Hindi po natatapos. Kaya po ay bumabati sa inyo na isang napakagandang umaga, magandang araw, magandang buhay. Amen? At ako po yung naniniwala na lahat po tayo ay pinagpala na ng Diyos sa araw na ito. Amen? Yan. Kailangan lagi po natin sasabihin sa araw-araw na ating buhay na tayo po ay pinagpala na ng Diyos. Amen? Para hindi na, sabi nga yung pagpapala nando sa atin, tiyak yan may darating sa atin. Kasi declaration of faith yun. Amen? Declaration of faith yun. Ngayon, sabi nga, nagpapasalamat na tayo pagising pa lang ng umaga. Declaration of faith yan. Kaya ako naniniwala, lahat po tayo pinagpala na ng Diyos sa araw nito. By faith, tayo po ay pinagpala na ng Diyos. Amen? Yan. Ngayon, bago po tayo magsimula, nice kung batiin nyo muna yung katabi at sabihin nyo sa inyong mga katabi, I love you with the love of Lord. Yan. Yan. Paramdaman naman natin yung pagmamahal natin sa ating mga katabi. Huwag lang yung kapatid natin mamahalin, yung asing asawa, lalo na yung pagkitaan natin ng pagmamahal, yung ating mga kapatid sa pananampalataya, dahil minsan lamang tayo kung magkita. Amen? Tuwing araw lamang ng linggo. Kaya kailangan lagi natin nadadama yung sabi nga na sinasabi natin sa ating kapatid sa pananampalataya ay, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Amen? Ngayon, ang ating po pag-aaralan sa umaga nito po ay isang bagay na dapat nakikita sa atin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ito po ay tungkol sa kalayaan. Kalayaan. Ayon po sa isang manunulat, kapag po ang isang tao ay nakay Kristo na, siya ay tunay na malaya na. Kapag ang isang tao ay wala pa kay Kristo, siya po ay walang kalayaan. Naniniwala po ba kayo doon? Malalaman po natin. Kaya ako po naniniwala na lahat po tayo rito ay nakay Kristo na. Amen? Lahat po tayo rito ay nakay Kristo na. Ngayon, kung lahat po tayo na rito ay nakay Kristo na, sa makatid, lahat po tayo na rito ay malaya na. Amen? Wala. Yan. Lalaman po natin yan. Ngayon, ang pamagat po ng ating sa umagang ito ay pamagat na manatiling malaya. Sabi nga, kung tayo po, sinasabi natin tayo po malaya na kailangan yung kalayaan na sa atin, ito po ay nananatili. Ngayon, ang ating po teksto ay makikita po natin sa Galatians chapter 5, verse 1. Galatians chapter 5, verse 1, ganito pong pagkasabi ni Apostol Pablo, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pa. Yun. Tayo po ay sumandaling yumuko. Tayo po ay mananalangin upang pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga magandang ginagawa sa ating buhay. Okay, tayo po pumikit at patuloy po damahin ang presensya ng Diyos sa ating po kaligitnaan. Sapagkat ang sabi niya sa kanyang salita, kung saan may 2 o 3 nakatipon, sa kanyang pangalan siya ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Naniniwala po ba kayo doon? Nang ang presensya ng Diyos ay narito sa ating pong kalagitnaan. Amen? Tayo po manalangin o dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit siyo ng punong-puno, lugad ng pasasalamat, nang dahil God sa inyo po mga magandang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin at maging sa aming po mga pamilya. Maraming po salamat, Lord God, sa pagkatunay ng Panginoon. Ayun po pagmamahal sa amin ay hindi nagmamaliw magpakailanman. At maraming salamat din, Lord God, sa mga pagpala na patuloy pong binubuhos sa aming mga buhay. At maraming salamat din, Lord God, sa mga ginagawa niyo pong pag-iingat sa amin at sa pagbibigyan niyo ng katagumpayan sa lahat ng bagay na ay pong ginagawa na naayon sa inyo pong kalooban. At maraming salamat din, Lord God,
sa pagkakataon nito, na po ibigay sa amin na kami, ng aming po mga kapatid sa pananampalataya, ay sama-sama kami nakarating dito ng ligtas, walawalati at maayos, upang kayo ay aming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan, at lalong-lalo na ang mapakinggan ay yung banal na salita na nais na pagdating sa amin sa araw na ito. Kaya Lord, maraming po salamat at yung pong abang lingkod na ipong gagamitin sa oras ito. Ako po ay buong puso umaasa at nananalig, kayo pong aking kasama, kayo po ang maglalangit sa aking pong labi upang bawat katagang umutawi sa aking pong big. Ito po ay naayon lamang sa katuroan ng inyong pong banal na salita. At maraming salamat po at inakin po ng ganap. Ang katagumpayan ay tinanggap na po namin sa oras dito. Maraming po salamat. In Jesus' name, at ang sabi ng Amen. Yan. Kalayaan. Sabihin nyo, kalayaan. Kalayaan. Sa Biblia po, ang kalayaan po ang isa sa paboritong paksa ng ating Diyos. Kahit po sa ang bahagi po ng Biblia, marami tayong mabasa tungkol sa kahangahangang ginawang pagpapalaya ng Diyos sa mga tao. Kung inyo po babasahin po ang Exodo, alam na po natin ang Exodo. Ngayon, makita po natin dito ang kahangahangang ginawang pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel, sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. At naging po sa ilang bahagi po ng Old Testament, nagpahayag ang mga propeta ng Diyos na nahahanguin ng Diyos ang kanyang bayang Israel sa pagkaalipin ng Babylonian. Sa aklat po ng Bagong Tipan, dito po natin makikita at mabasa ang kahangahangang ginawa ng Diyos na pagpapalaya po sa mga tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kahit po sa aklat ng pahayag, ang binibigyan din dito ay ang kalayaan pa rin. Marami po sa mga bansa, may ilang mga bansa na walang kalayaan. Kaya wala silang ibang ginagawa, wala silang ininanais, kundi na sila ay makaalis o makalaya sa bansa na kanilang kinalalagyan para lamang makapunta sa isang bansang malaya. Maging po ang buong daigdig. Ang buong daigdig po ay lubhang nababahala sa kalayaan. Kaya po anong ginagawa ng maraming bansa? Sila ay gumagawa ng malalakas na armas na sa kanila, ito ang magbibigay sa kanila ng walang hanggang kalayaan. Ngayon, buksan po natin ang ating dalang Bible sa John chapter 8, verse 31 hanggang 36. Dito po natin makikita ang sinabi ng ating Panginoon Jesus doon sa mga Hudyo na naniwala sa Kanya tungkol sa kalayaan. John chapter 8, verse 31 hanggang 36. Ganito po ang pagkasabi. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa akin, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Verse 33, sumagot sila. Ito po ang sagot ng mga Hudyong kausap ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi nila, lahi kami ni Abraham at kailanman di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus sa verse 34, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Verse 36, tandaan po natin ang verse 36. Kapag kayo'y pinalaya na ng anak, tunay nga kayong malaya na. Amen po ba? Yan po, malinaw po dito. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayo ay malaya na. Yun. Ang kausap po dito ng ating Panginoon Jesus ay ang mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Yan po. Subalit, nagtaka ang mga Hudyong kausap ng ating Panginoon Kristo sa sinabi ng ating Panginoon Jesus tungkol sa kalayaan. Kaya nabigla sila, para silang nalito. Kaya ang sabi nila, lahi kami ni Abraham at kailanman hindi kami alipin ni naman. Paano masabing palalayain kami? Ano po? Ngayon, sa sinabing ito
ng mga Hudyong na naniniwala sa ating Panginoon. Ito po isang malaking kasunungalingan para sa kanila. Bakit po? Dahil ang kanilang kasaysayan sa bansang Ehipto, sa bansang Grego, at sa bansang Greece, sila po ay alipin, busabos at bihag. Yan po ang katatayuan ng mga Hudyo sa panahon nila. At nung kasalukuyang kausap ng ating Panginoong Jesus, ang mga Hudyong naniwala sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ng Romano. Sila po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Grego at sila po ay alipin ng kasalanan. Ngayon, ano po ang kalayaan? Ngayon, nais po ba natin malaman kung ano ang tunay na kalayaan? Ang kalayaan po, kung gusto natin maunawaan, ang binanggit na ating Panginoon tungkol sa kalayaan, kailangan maunawaan po natin ang tatlong katotohanan na nakapaloob sa kalayaan. Ito po ang una. Ang unang katotohanan na nakapaloob sa kalayaan na kailangan po natin maunawaan ay kung ano ang layunin ng Diyos sa lahat ng tao. Yun, ano po ang layunin ng Diyos sa lahat ng tao? Ang layunin po ng Diyos sa lahat ng tao ay maligtas. Amen? Yun po ang ibig ng Diyos sa lahat ng tao ay maligtas. Ayaw ng Diyos na mayroong mapahamak. Kaya may sinasabi siya sa aklat ng Timothy, ang sabi niya, ang nais ng Diyos, ang lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ngayon, ang pangalawang katotohanan na dapat po nating malaman o maunawaan ay kung ano ang paraan ng Diyos sa kalayaan. Ang paraan ng Diyos sa kalayaan po ay ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang siya nagpapalaya sa tao. Ngayon, at ang pangatlong katotohanan ng nakapaloob sa kalayaan na kailangan po nating maunawaan ay kung sino ang kapahayagan ng Diyos sa kalayaan. Sino po ang kapahayagan ng Diyos sa kalayaan? Ang kapahayagan ng Diyos sa kalayaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Sapagkat sa Kanya nanggaling ang kalayaan. Yon, ano po ang tunay na kalayaan? Yan. Ngayon, may nagsasabi, may nagsasabi na ang tunay na kalayaan ay napakahalagang karapatan ng isang tao na gawin ang anumang nais niyang gawin sa kanyang buhay na walang sinumang makakadang o walang sinumang makakapigil sa kanya. Ngayon, para po doon sa mga inaakala ng marami na ang kalayaan ay isang napakahalagang karapatan ng isang tao na gawin ang anumang bagay na nais niyang gawin sa kanyang buhay na walang makakapigil o walang makakadang, ito po isang masamang pamaraan ni Satanas upang maalipin ang tao sa kasalanan. Yan po isang pamamaraan ni Satanas yan. Yun, ano po ang tunay na kalayaan? Ang tunay na kalayaan po ay ang pagiging malaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Yun po ang tunay na kalayaan. Ang pagiging malaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Sa Ingles, being liberated from sin. Tama po ba yun, teacher? Liberated from sin. Yan. Kaya, kung sinasabi po natin tayo ay malaya sa pagkalipin ng kasalanan, magkakaroon po ng kaganapan yung kahangahangang kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang gawin ang lahat ng buting bagay para sa ikalululahati ng ating Diyos. Yun. Sino po sa inyo naniniwalang lahat po tayo ay nilikha ng Diyos na may kahangahangang katangian upang gawin ang lahat ng bagay para sa kabutihan ng Diyos, para sa Kanyang ikaluluwalhati? Naniniwala po ba tayo? Lahat po tayo ay pinakalooban ng Diyos ng kahangahangang kakayahan. Ngayon, noong una, hindi natin magamit po ang mga kakayahan natin dahil tayo po ay alipin pa sa kasalanan. Subalit, ngayon tayo po ay malaya na sa pagkalipin ng kasalanan, magagamit na po natin ang magagamit na po natin ang mga kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Diyos para gamitin ito sa kapurihan ng ating Panginoon.
Yun, lahat po tayo ay malaya na. Taas po kamay ng mga malaya na. Amen. Ngayon, ito, kung tayo po lahat ay malaya na, sino po ang nagpalaya sa atin? Ha? Si Jesus. Say po natin, tama, si Jesus talagang malinaw na malinaw sa mga babasahin po natin. Si Jesus ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Ngayon, ito po ang unang nagpalaya sa atin. Kung sino ang unang nagpalaya sa atin? Ang unang nagpalaya sa atin po ay ang ating Diyos. Basahin po natin ang Romans chapter 6, verse 17-18. Ang Diyos po ang nagpalaya sa atin. Una. Basahin po natin Romans chapter 6, verse 17 hanggang 18. Ngunit, salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin sa kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap nyo. Verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katwiran. At po, dapat nating pasalamatan ang Diyos na nagbigay sa atin ng kalayaan. Amen? Ngayon, ayon po sa Romans chapter 6, verse 17 hanggang 18, dalawa lamang po ang kalagayan ng tao. Dalawa lang po ang kalagayan ng tao. Una, alipin ng kasalanan at alipin ng katwiran. Yan. Ang ibig po sabihin ng alipin ng katwiran ay alipin ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko, ano ang inyong pipiliin? Ang maging alipin ng kasalanan o ang maging alipin ng Diyos? Siyempre, ang pipiliin po natin ay maging alipin ng Diyos. Bakit po? Kasi kapag tayo po ay alipin ng Diyos, ang Diyos po natin ay mapagmahal. Amen? Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Ang Diyos po natin ay mabait. Ang Diyos natin ay, sabi nga, ay maawain, mahabagin, may magandang kalooban, at makapangyarihan sa lahat. Amen? At kanyang ginagantimpalaan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga kanyang mga, ano yun? Yung kanyang mga, tawag dito, alipin. Amen? So ito po, ulitin ko pala, ginagantimpalaan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang lahat ng kanyang mga alipin. Samantalang, yung pong namumuhay sa alipin ng kasalanan, ano po ang pupuntahan nila? Walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Ano po ngayon? Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 22 hanggang 23. Romans chapter 6 verse 22 hanggang 23. Ito ang pagkasabi. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay kabanalan. At ang uuwian nito ay buhay na walang hanggan. Sapagkat, sa verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Buhay na walang hanggan po ang ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kanyang mga alipin. Ngayon, tayo po, bilang mga alipin ng Diyos, ang tatanggapin po natin ay buhay na walang hanggan. Samantalang ang taong alipin ng kasalanan, ang tatanggapin nila ay walang hanggang kamatayan. Parusa ang daranasin nila. Kaya magpasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon Kristo, na tayo po ay malaya na sa pagkakasala. Amen? Yan. Ito po, ang pangalawang nagpalaya sa atin. Sa pagkalipin ng kasalanan, ito po sinasabi nyo, ang ating Panginoong Hesus Kristo. John chapter 8. Balik tayo sa John chapter 8, verse 34 hanggang 36, at sa Galatians chapter 5, verse 1. Galatians chapter 8, verse 34 hanggang 36. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang mga alipin ay hindi kabilang sa sangbayanan sa habang panahon. Subalit ang anak
ay kabilang magpakailanman. Verse 36, kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya na. Sino pong anak na tinutukoy dito? Ito po ang ating Panginoong Jesucristo na siya nagpalaya sa atin sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya malinaw po sa ating binasa na tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoon Jesus sa pagkaalipin ng kasalanan. Eh po ba? Ngayon, sa paanong paraan tayo pinalaya? Sa paanong paraan po tayo pinalaya ng ating Panginoon sa ating kasalanan? Una, tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Doon, sa pamagitan po ng kanyang ginawang pagpapapako doon sa krus at sa kanyang ginawang at sa kanyang kamatayan at sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. So, yan po ang nagbigay sa atin ng tunay na kalayaan. Ngayon, tandaan po natin na ang tunay na kalayaan ay sa ating Panginoon Jesus matatagpuan. Ngayon, ang pangatlo, ito po, ang pangatlong nagpalaya sa atin sa pagkalipin ng kasalanan ay ang Espiritu Santo. Ngayon, 2 Corinthians chapter 3, verse 17. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Yun. Kapag nasa atin po ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay talagang malaya na. Amen? No? Kapag nasa atin po ang Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay talagang malaya na. Ngayon, ito po. Saan tayo pinalaya? Na tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Nasaan na ba ko? Teka. Ito. Sa magitan ng kanya, ito. Pangatlo. Nasa pangalawa pa lang ako, ano po? Pangatlo. Ito po, ang pangatlong nagpalaya sa atin sa pagkalipin ng kasalanan ay ang Espiritu Santo. Sabi nga po, sa aking binasa sa 2 Corinthians 3:17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon ang kalayaan. Ayan, ngayon, ito po. Babat dikit yata. Yan. Ngayon, saan po tayo pinalaya? Una, tayo po ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo po ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. John chapter 8, verse 36. Sabi dito, kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo ay malaya na. Romans chapter 6, verse 7. Romans chapter 6, verse 7. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Dati tayo po ay makasalanan sa paningin ng Diyos. Ito po, dati tayo po ay makasalanan sa paningin ng Diyos. No? Ngayon tayo po ay patay na sa dati nating pagkatao. Hindi na tayo maaaring parusahan dahil sa mga kasalanang ating nagawa. Pinalaya tayo ng Diyos hindi lamang sa kasalanan, kundi pati na sa kaparusahang kalakip ng kasalanan. Kaya hindi na dapat maghari sa atin ang kasalanan. Magkos, kaya kailangan manatili na po sa atin yung kalayaang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito po ang pangalawa. Ang pangalawa, kung saan po tayo pinalaya, tayo po ay pinalaya sa kasalanan at kamatayan. Pinalaya po tayo ng ating Panginoon Jesus sa kasalanan at kamatayan. Romans chapter 8, verse 2. Romans chapter 8, verse 2. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay, bunga ng pakipag-isa kay Kristo. Mula po nung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay pinalaya na ng Espiritu sa batas ng kasalanan at kamatayan at maging sa kapangyarihan at pamamahala ng kasalanan. Kaya sabi ko kanina, hindi na dapat maghari po sa atin ang kasalanan dahil tayo po ay pinalaya na. Amen? Pinalaya na tayo
sa batas ng kasalanan at kamatayan. Pangatlo, ang pangatlo kung saan po tayo pinalaya, tayo po ay pinalaya sa takot sa kamatayan. Takot sa kamatayan. Hebrews chapter 2, verse 14 hanggang 15. Hebrews chapter 2, verse 14 hanggang 15. Yamang, kalagay po, yamang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Ngayon, ang mga anak na tinutukoy dito sa talata ito ay tayo pong mga mananampalataya. Ang sabi ito, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Verse 15, sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin sa habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Ngayon, sino sa inyo ang takot sa kamatayan? Taas sa kamay. Walang makasagot, walang makataas. Sino sa inyo ang takot sa kamatayan? Mahirap pag-usapan ng kamatayan, di ba? Ngayon, para po sa ating mga manampalataya, mahalagang malaman po natin na wala ng kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Bakit po? Sapagkat tinalo na ng Diyos ang diablo na siyang may kapangyarihan ng kamatayan. Kaya, hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan. Po ba? Hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan. Bakit? Bakit hindi po tayo kailangan matakot sa kamatayan? Bakit? Sabi nga, hindi na tayo kailangan matakot sa kamatayan dahil para sa ating mga sumasampalataya sa ating Panginoon, ang kamatayan ay nagdudulot ng kalayaan. Pangalawa, ng kalawalatian at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesus doon sa langit. Di ba? Ngayon, takot po ba kayong mamatay? Takot sa kamatayan? Hindi po tayo dapat matakot sa kamatayan. Diba? Bakit yun? Hindi na po tayo dapat matakot dyan. Ngunit, para po sa hindi mananampalataya, ang kamatayan po ay nagdudulot sa kanila na walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Ngayon, ako po ay hindi takot sa kamatayan. Hindi ako takot mamatay. Kaya lang, ayoko pa mamatay. Sir, hindi ako takot mamatay. Ayoko pang mamatay. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. Hindi pa natapos yung mission, pinagagawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya takot pa akong mamatay. Gusto ko pa mahabang buhay para ako po ay lalo makapaglingkod sa ating Panginoon. Isipin nyo, 76 na ako, hindi ko pinahiya ang edad ko. Tumatayo pa ako sa harapan nyo, sumisigaw pa ako. Di ba ba? Pero hindi ako takot mamatay, ayoko pa nga lang mamatay. Kaya kung sino rito gusto mamatay, mauna na kayo. Amen. Diba? Yan po. Ito po ang pang-apat. Kung saan tayo pinalaya. Tayo po ay pinilaya sa pagkatakot. Takot. Romans chapter 8, verse 15. Sapagkat ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing alipin na namumuhay, upang kayo'y gawing mga alipin na namumuhay sa takot. Ulitin po, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin na namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Diyos, nakatawag tayo sa ating Diyos na Ama ko. Nung tayo po ay hindi pa malay sa kasalanan, tayo po ay alipin ng pagkatakot. Alipin po tayo ng pagkatakot. Ngayon, tayo po ay malaya na sa alipin ng pagkatakot. Ang tinanggap po natin ay ang pagiging anak ng Diyos, kung kaya tayo po ay nakatawag sa ating Diyos ng Ama ko. Kasi wala na tayo sa pagkalipin ng katakot dapat. Amen po ba? Ito po ang pang-anim, ang panglima, kung saan tayo pinalaya. Tayo po ay pinalaya sa ilalim ng kautusan. Romans chapter 7, verse 6.
Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya. Ngunit ngayon patay na tayo sa kasalanang umaalipin sa atin. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya't naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil sa lumang tuntunin na sinusunod na nasusulat, kundi dahil sa bagong buhay ayon sa Espiritu. Ayon po kay Apostol Pablo, tayo po mga mananampalataya ay wala na sa ilalim ng kautusan. Subalit, hindi masama po ang kautusan. Amen? Hindi po masama ang kautusan. Bakit po? Sapagkat ibinigay ng Diyos ang kautusan para sa ating ikabubuti. Ayan po ba? Ang kautusan ang nagnanakay sa atin sa magandang pamumuhay at sa masayang pamumuhay. At ang mahalaga po ang kautusan upang malaman natin kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos. Kailangan po natin ang kautusan. Amen? Kailangan po natin ang kautusan. Kaya lamang ang kautusan, hindi po ito ang makapagbigay sa atin na kakayahan upang malaya nating gawin ang lahat ng mabuting bagay para sa ikalululahati ng ating Diyos. Hindi po ang kautusan. Ngayon, ang tanging makapagbigay po ng kalulutian sa ating Diyos ay ang pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Ayan po ba? At ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, kailangan ay buong puso at kusang loob. Hindi napipilitan. Kaya kung meron po tayong nabasa sa Bible na parang mahirap gawin, hindi po mahirap yan. Ano po? Dahil yan po ay para sa ikabuti natin. Amen? Kaya napahalaga po ang utos ng Diyos. Yun ang dapat nating sinilalakaran at sinusunod. Tandaan po natin, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay buong puso at kusang loob. Ngayon, ang pang-anim, kung saan tayo pinalaya sa mga tuntunin ng sanlibutan. Tuntunin ng sanlibutan. Galatians chapter 4, verse 3. Sabi po sa Galatians chapter 4, verse 3, gayon din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo ay nasa ilalim ng tuntunin ng sanlibutan ito. Ngayon, sa Colossians chapter 2, verse 20, ang sabi po rito, namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan ito. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag kang hawak nito, huwag kang titikim niyan, huwag kang hihipon yun. Verse 22, ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Ngayon, sa Colossians chapter 2, verse 8, ang sabi rito ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo upang hindi mabiyag din naman sa pamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sasabi-sabi ng matatanda sa mga tuntunin ng salibutan. Tayo po, bilang mga nananalig sa ating Panginoon, dapat malayo na tayo sa mga tuntunin ng salibutan at sa mga sabi-sabi ng matatanda. Sino po rito ang nakaranas doon po sa mga bata pa sa akin? Di ba? Marami tayong narinig dito, yung sabi-sabi na matatanda, di ba? Marami tayong narinig. Yan, marami tayong narinig. Ngayon, ano po ba yung likas na tuntunin po ng sanlibutan ito? Ito po yung mga ritual. Ritual, mga tradisyon. Dito po sa ating bansang Pilipinas, napakaraming ritual at tradisyon. Amen? Alam niyo po ba yun? Ewan ko lang sa mga kabataan. Kahit kung meron pa silang nalaman tungkol sa ritual, baka meron dito gumagawa pa. Palagay ko, wala naman gumagawa dito na yun. No? Yung, speaking the glass ba yun? Yung mga ganun bagay, yung mga ritual. No? Marami po ritual dito sa Pilipinas at maraming tradisyon. Ngayon, at kabilang din po sa likas na tuntunin sa liputan, ay yung mga kaugalian ng tao. At kasama rin po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maraming Kristiyano na ang nakikisama pa sa pagsayaw sa karakol. Ano po? Marami. Lalo po nung ako'y nasa Cavite City. Palibasa yung aking pinanggalingang church ay tradisyonal. Nakikibagay pa sa lahat.
Pag may piyesta sa Cavite, sila pa ang maraming handa. Di ba? Kapag tayo po ay nakiisa pa sa kapistahan ng mga santo, tayo ay nakikiayon pa sa kanila. Amen? Dapat malayo po tayo sa ganung mga bagay. Ako, inaamin ko sa inyo, kasi nga yung pinagalingan ko traditional. Pag piyesta ng Cavite, talagang ako pa ang nangunguna sa Karakol. Grupo kami. Yan. Kasi may premyo di ba? May premyo, barabarangay Kapag tumugtog na yung tara-tan, 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 sa'yo ganyan talaga. Bago sabihin, indak ka naman. Salok ka naman. Salok, kailangan sabay-sabay. Bay, natutuwa pa yung mga kasama ko sa church, sa ginagawa ko. Wala man lang nakapagsabi sa akin na bawal pala, hindi pala na dapat natin ginagawa yun. Amen? Kaya sa ating mga Kristiyano, tunay na Kristiyano na, kailangan wala na tayo sa ganung mga tradisyon. Amen? Ganoon sa mga ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Sapagkat tayo po ay tunay na malaya na. Amen? Hindi na dapat sinusunod yan. Yan. Kita po natin yan. Ito pa. Kabilang po din doon sa likas na tuntunin po ng sanlibutan ito ay yung mga sabi-sabi ng mga matatanda. Kaya po nang nabasa natin, sabi rito, huwag kang hahawak nito, huwag kang titikimin yan, huwag kang hihipon yun. Ang sabi ng mga matatanda, narinig ko po ito, sa nanay ko, huwag kang magwawalis sa gabi, mawawala ang swerte. Di ba? Sino nakarinig doon? Baka yung mga sinaunang matatanda sa atin dito, oy, huwag kang magwawalis sa gabi, lalabas ang swerte. Yan pamaling natin. Kaya yung iba, takot naman magwalis, di ba? Hayaan naman rumi ang loob. Yun, mayroon pa. Ang sabi, huwag kang maglalakad ng matulin. Kapag ikaw ay natinik, malalim. Yan. Maraming mga sabi-sabi ang matatanda noon. Sabi ba? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ay hindi makarating sa parunan. Huwag ka magsusuot ng barong baliktad. Maliligaw ka sa pupuntahan mo. Yan. Mga sabi-sabi po ng mga matatanda yan. Tandaan po natin, ang mga tuntunin ng saliputan at ang mga sabi-sabi ng matatanda ay mga utos lamang at aral na may kinalaman sa mga bagay na nabubulok, nauubos at lumilipas. Subalit ang tanging salita lamang ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Amen po ba? Tanging salita lamang po ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Pero sa ako, umidad na ako ng ganito, napupuna ko, parang unti-unti nang nawawala ang tradisyon. Kahit po sa ibang nakita po natin, birang-bira naman may pista-pista, gano'n. At saka yung mga sabi-sabi ng matatanda, parang wala nang narinig yata ang mga kabataan ngayon. Sabi nga yan, ang mga bagay na lumilipas, na wala, nabubulok. Amen? Mawawala di po lahat yan. Ngayon, sabi nga, tanda po natin, ang katotohanan po ang sekreto ng kalayaan. Ngayon, saan po natin matatagpuan ang katotohanan? Matatagpuan po natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. John 17:17. Italaga mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Kaya ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Yan. Tandaan po natin, ang katotohanan ay isang katangian ng ating Diyos, katangian ng ating Panginoong Jesucristo at katangian ng Espiritu Santo. At ang nais ng Diyos sa atin, tayo po ay lumago sa katotohanan. Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Lumago tayo sa katotohanan, lumakad tayo at mamumuhay sa katotohanan, at sumamba ayon sa katotohanan. Diba? Ang sabi sa salita ng Diyos, ang sumasamba sa Kanya ay isasamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit po? Kasi sa ganitong paraan, ito po, lamang tayo magiging tunay na malaya. Ngayon tayo po ay malaya na. Ano po ang dapat natin maging tugon sa kalayaang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Ano po ang dapat natin maging tugon? Ano ang dapat natin ibalik? Amen? Ngayon, ito po. Ang unang dapat na maging tugon natin sa kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kailangan pasalamatan natin ang Diyos sa kalayaang ipinagkaloob niya sa atin. Pasalamatan po natin ang ating Diyos.
Awit 116, verse 16 hanggang 17. Ang sabi po rito, O Yahweh, naririto akong inyong lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iyong iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamat at ang handog kong panalangin ay aking ilalagak sa iyo. Ngayon tayo po ay malaya na bilang tugon sa ating pukala, kailangan pasalamatan po natin ang Diyos. Amen? Kailangan maghandog po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Lord, maraming po salamat sa kalayaang ipinagkaloob niyo po sa akin. Naku, sa totoo lang po sa buhay ko, maraming pinalaya ang Diyos sa buhay ko. Bagaling ko naman, dati naman tayo makasalanan, di ba? Pero ngayon, di ba, marami nang inalis sa buhay po natin, yung mga kasalanan ating ginagawa. Amen? Maraming po yan. Yung tayo po ay malaya na, ano dapat natin gawin? Handugan po natin na pasalamat ang ating Diyos na buhay. At ang pangalawang dapat po natin maging tugon. Sa kalayaan, pinagkaloob sa atin ng Diyos, kailangan po ay luwalhatiin natin siya. Bigyan po natin ng kaluwalhatian. 1 Corinthians, chapter 10, verse 31. Kaya nga, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisino man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Ngayon, bilang tugon po sa kalayaan pinagkaloob sa ating Diyos, anuman ang ating ginagawa, gawin po natin ito para sa kapurihan ng ating Diyos, o para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Ngayon, ang pang-apat na dapat po natin maging tugon, sa kalayaan pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, kailangan paglingkuran po natin ang iba. Paglingkuran po natin ang iba. Naniwala po ako dito, tayo po'y pinalaya na. Pero yung kalayaan pinagkaloob natin sa atin, kailangan po ay ginagamit natin sa paglilingkod sa iba. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 and 13. 1 Corinthians chapter 9, verse 19 hanggang 23. Dito natin makita po, ang napakagandang ginawa ni Apostol Pablo nang maranasan niya ang kalayaang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Dito natin makikita po ang napakagandang ginawa ni Apostol Pablo na siya po ay naging malaya sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9 verse 19 hanggang 23. Ang sabi po ni Pablo, malaya na ako at hindi alipin ni naman. Ngunit napaalipin ako sa lahat. Napaalipin ako sa lahat upang mahikayat ko ang lalo pang marami. Verse 20, sa piling naman ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang makahikayat ko sila. Bagamat hindi ako saklaw na kautusan, napailalim ako rito, samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim na kautusan upang mahikayat ko sila. Verse 21, sa piling naman ng mga hintil na hindi naman saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Verse 22, sa piling na mahihina, ako'y naging gaya na mahihina upang para mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao, kahit ang ilang man lamang ay mailagtas ko kahit sa anumang paraan. Saan po ginamit ni Apostol Pablo ng kalayaan? Sa pag-akay ng kaluluwa. Amen? Sapagkat ang nais ni Pablo ay marami siyang madala ng tao maraming makasalanan tao madala sa ating Panginoon para maranasan nila ang kaligtasang ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Nakita po natin kung saan ginamit ni Pablo yung kalayaang ipinagkaloob sa kanyang Diyos. Paghihikayat ng kaluluwa. Bakit ang gusto niya po ay marami ang maligtas. Amen? Ito pa. 1 Corinthians. Tinan po natin kung ano ang pagpapala matatanggap po rito. Ang sabi sa verse 23, ginagawa ko ang lahat na ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Pero ngayon, 1 Corinthians chapter 10, verse 32 hanggang 33. Ito po, ang sabi rito ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 10, verse 32 hanggang 33, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni naman ng mga Hudyo, ng mga Grego o ng mga kaanib ng iglesia. Verse 33,
Ang sinisikap ko naman ay magbigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahangad ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Yan. Bilang tungkol po sa kalayaan na pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, paglingkuran po natin ang ibang tao. Amen? Paglingkuran po natin ang ibang tao upang mahikayat natin silang sumba at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Gamitin po natin ang kalayaan sa ganitong pamamaraan. Amen? At kailangan nating pagsumikapang makakahikayat ng maraming pantao para sa kanilang kaligtasan, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan ginagawa po na, gamitin po natin yung ating kalayaan sa pag-akay ng kaluluwa, sa paghihikayat sa mga tao para sila ay maligtas. Yan, ito po ang pang-apat na dapat natin maging tugon. Sa kalayaan, pinagkaloob sa atin ng ating Diyos, huwag po natin gamitin ang ating kalayaan para gumawa ng kasalanan. Ito po ang dapat nating maging tugon sa kalayaan at pinagkaloob sa atin ng Diyos. Huwag po natin gamitin ang ating kalayaan, huwag po natin gamitin ang ating kalayaan para gumawa ng kasalanan. Galatians chapter 5 verse 1. Balik po tayo doon sa ating teksto. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, pinalaya tayo ng Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin pang muli. Galatians 5:13. Dako po tayo sa Galatians chapter 5 verse 13. Ang sabi po sa Galatians chapter 5 verse 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Tayo po ba'y tinawag ng Diyos para maging malaya? Amen. Amen. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman. Ang ibig po sabihin ng pita ng laman sa ibang salin ay hilig ng laman. Huwag daw po natin gamitin ang kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod sa isa't isa dahil sa pag-ibig. 1 Peter chapter 2 verse 16. 1 Peter chapter 2 verse 16. Ang sabi po rito, kayo'y malaya, subalit ang kalayaan huwag niyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang alipin ng Diyos. Ngayon po, bilang tugon sa kalayaan pinagkaloob sa atin ng Diyos, huwag po natin gamitin yung ating kalayaan sa paggawa ng kasalanan. Huwag din po natin gamitin ang ating kalayaan upang masunod ang hilig ng ating laman. At huwag din po natin maging dahilan ang kalayaan sa paggawa ng masama. Sa halip, anong dapat po natin gawin? Mamuhay tayo bilang mga alipin ng Diyos. Yan. Nais kong balikan po natin ang ating teksto sa Galatians chapter 5 verse 1. Ito na po ang huling verse na natin babasahin. Galatians chapter 5 verse 1. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa MBB ko basahin, MBB, kasi karamihan hawak natin ng MBB, Mabuti Balita, Biblia. Sabi rito, malaya na tayo, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya, magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Ngayon, nais kong basahin ang talata ito sa Galatians 5:1 sa ASB. Ang ibig po sabihin ng ASB ay ang salita ng buhay. Salita ng buhay. Ganito po ang pagkasabi sa ASB. Ang sabi po diyan, pinalaya tayo ni Kristo para maging malaya tayo. Kaya panindigan ninyo ang inyong kalayaan at huwag na kayong paalipin pa muli. Sa ibang kahulugan po ng salitang panindigan ay paniwalaan. Panindigan, paniwalaan. Malinaw po sa banal na kasulatan, sinabi po ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 1, malaya na tayo. Amen? Malaya na tayo. Yan. Pag sabi, malaya tayo at panindigan ninyo ang inyong kalayaan at huwag nang palipin pa ulit. Sabi ito, malaya na kayo upang manatili. Ito sabi, malaya na kayo at panatiliin nyo ang inyong kalayaan. Ito po. Yan, sabi, ulitin ko to, malaya na tayo, pinalaya tayo ni Kristo upang manatili
ang ating kalayaan. Ngayon, ano po ang dapat nating gawin upang manatili ang ating kalayaan? Gusto po natin manatili yung ating kalayaan? Na nasa atin, gusto natin manatili. Amen. Ito po dapat natin gawin. May dalawang bagay po tayong dapat gawin upang manatili sa atin ang kalayaang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Una, ito po, kailangan nating paniwalaan na tayo po ay malaya na. Amen? Sino ito sa inyo naniniwala malaya na tayo? Punta, kung sinasabi po natin tayo po ay malaya na, kailangan panatiliin po natin sa ating buhay yung kalayaang ipinagkaloob sa atin, ating Diyos. Amen po ba? Yan po ang dapat natin gawin. At ang pangalawa, ito po, ang pangalawang dapat po natin gawin upang manatili sa atin ang kalayaang ipinagkaloob sa atin, ano dapat natin gawin? Kailangan huwag na tayong paalipin pang muli. Amen? Huwag na po tayong paalipin pang muli. Malaya na tayo. Pilalaya na tayo natin sa lahat natin bisyo, gano'n, lahat na, ewan ko lang. Palagi ko, wala na rito sa atin, may mga bisyo. Amen? Dapat malaya na po tayo sa mga ganyang bagay. Ito po. Sa bisyo lang pag-usapan, marami akong bisyo. Wala lang shabu. Wala po. Hindi ko ginagawa ko yan. Ito po. Kailangan malayo. Kung sinasabi nating malaya na tayo, kailangan panatiliin po natin yung kalayaang ipinagkaloob sa atin. Huwag na po natin babalikan pa yung ating mga ginagawang kasalanan. Huwag na tayong paalipin pang muli sa kasalanan. Amen? Huwag na po tayong paalipin pang muli. Ngayon, sa akin po pagtatapos. Ito po sa akin pagtatapos. Mahalaga malaman po natin na iisa lamang po ang patutunguhan. Iisa lamang po ang patutunguhan ng kalayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ano po ito? Ang paglingkuran ang ating Panginoon at ang ating mga kapwa na may kasamang pag-ibig para alang-alang sa ating Panginoon. Litig po. Mahalaga malaman po natin ito na iisa lamang po ang patutunguhan ng kalayaang ipinagkaloob sa atin, ang paglingkuran, ang ating Panginoon at ang ating kapwa na may kasamang pag-ibig. Amen? Alang-alang sa ating Panginoong Hesus na siya nabigay sa atin ng kalayaan. God bless you po sa ating lahat. Naway magsilbing pagpapala sa buhay po na bawat sa atin ang mensahe natin Diyos sa umaga ito. God bless you po sa ating lahat.